sa lahat! Aktwal na pagguho ng Binaliw Landfill sa Cebu sa pulsa video. Patay sila. Ang nakapangingilabot na tagpo, nasaksiyan ng netizen. 6 lang patay sa insidente, habang ang mga rescuer nagkukumahog sa paghahanap para sa mga posible pang nakaligtas. Ang update sa search operations, ihahatid maya-maya lang dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Bulkang Mayon, patuloy ang pag-aalboroto na baka raw abutin ng 6 na buwan. Paglabas ng uson mula sa bunganga ng bulkan, nagdulot ng takot sa mga residente. Sa pulsa video, away umano ng mga lasing sa isang kainan na uwi sa batuhan at hatawan ng upuan. Pinay tennis ace Alex Iala laglag sa semifinals ng ASB Classic sa New Zealand. Iala, proud pa rin sa pinamalas niya sa torneo. At ating silipin ang makulay na Sinunog Festival sa Cebu. Patuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay at ayon sa FIVOX, may mga bagong magma na umaakyat sa bunganga ng bulkan. At live mula sa Legazpi City, Albay, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kinamusta natin kahapon yung mga residente. Ang tanong, hanggang kailan daw ba inaasahang tatagal ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon? Andre, posibleng tumagal ng 6 na buwan ang pag-aalboroto ng Mayon ayon sa FIVOX. Sa latest monitoring ng mga eksperto, naobserbahan ang bagong magma na umaakyat sa bulkan na kalauna nagdulot ng mas maraming pagguho sa crater. Ala! Oh, Jesus! Dakulo na! Mistulang daluyong ng makapal na usok sa dalisdis ng Mayon ang bumungad sa mga residente ng Barangay Lidong sa bayan ng Santo Domingo sa Albay kanina. Sakop ng 7-kilometer extended danger zone mula sa crater ng bulkan ang lugar, kaya hindi pa mandatory ang paglikas. Gayunpaman, ramdam pa rin ang takot sa mga residente habang nakatingin sa malayo. Sige lang, baba! Ayon sa FIVOX, hindi simpleng ulap ng abo ang nakita ng mga residente. Ito yung tinatawag nating pyroclastic density current or yung dito sa Bicol ang tawag nila uson. Made up yan ng mga yung mga mainit na bato, tipak-tipak na bato, may mga kasamang yung abo. Sabi pa ng FIVOX, maging babala raw sana ang uson sa mga bakwit na wag munang bumalik sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Ito yung mga actually sila yung nagko-cause ng mga casualties tuwing mayroong eruption ang Mayon volcano. Mainit po 'yan at yung mga yung mga volcanic gases, no. So napakainit po niyan. Minsan nasa halos 300 degrees Celsius, 600 degrees Celsius. At napakabilis kung nakita niyo naman yung video. Sa bayan pa rin ng Santo Domingo, inihahanda na ang bakanting lote na ito kung saan pwede dalhin ang mga bakwit sakaling itaas pa sa alert level 4 o 5 ang bulkan. Ibig sabihin yan, ililikas ang aabot sa 79,000 na mga residente na nakatira sa 7 to 8 extended danger zone. Nagbayanihan na ang mga residente mula sa Barangay Lidong at Barangay San Isidro na linisin ang lugar na posibleng pagtayuan nila ng mga tent at kubo. Ang una po, sa school po muna sila i-evacuate ng 15 days. Habang po nandoon sa school, saka po sila gagawa ng mga shanties. In preparation po ito na ginagawa, nililinis po muna, saka kung halimbawa man magtaas ang level ng Mayon volcano. Patuloy na nagpapakita ng aktibidad ang bulkan na nakitaan ng bagong magma na umaakyat sa crater nito base sa obserbasyon ng FIVOX. Isa sa mga palatandaan yan ang pagdami ng rockfall events na umabot sa 265 na mga pagguho sa bunganga ng Mayon sa nakalipas na magdamag. Posibleng tumagal ng 6 na buwan ang pag-aalburuto ng Mayon ayon sa FIVOX. May 3 senaryo na tinitignan ang mga volcanologist. Una dyan,
ang nangyari noong 2023 eruption ng Mayon na tahimik na naglabas ng lava. Ang susunod na senaryo, yung maaring bumibuelo lang or parang introduction pa lang ito ng mas aktibong phase ng eruption ng Mayon volcano. Maaring mag-progress ito sa halimbawa ay yung 2018 style na eruption. Ang ikatlong senaryo naman, which is the worst case scenario, ay ang malakas na pagsabog ng Mayon gaya noong 2000 at 1814 na sumira sa simbahan ng Kagsawa at kumitil sa maraming buhay na ayon naman sa FIVOX, mababa pa ang tsansa na mangyari ngayon. Andre. Mag-iingat kayo dyan, Gio, at balitaan mo kami. Patuloy tayong nakamonitor dyan sa pag-alboroto nga ng Bulkang Mayon. Live po mula sa Legazpi, Albay. Maraming salamat, Gio Robles. Higit 400 ang nawalan ng tirahan sa nasunog na residential area sa Cebu City. Sa Caloocan naman, 5 construction worker ang sugatan matapos sumiklab ang apoy sa isang ginagawang gusali. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sumiklab ang sunog sa bahaging ito ng Barangay 78 sa Caloocan kaninang tanghali. Umabot sa unang alarma ang sunog. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagsimula umano ang apoy sa barracks ng mga construction worker ng ginagawang gusali sa lugar. Ito raw ay imbak ng mga gamit, mga combustible materials na ginagamit sa paggawa ng construction. So doon sir mismo, nagsimula yung sunog. Yung barracks nila, ang kabila kasi mga residential housing, mga squatter. So yung mismo, yung mga witnesses doon sa site, ang nakausap natin at nagit ka, nabuti na lang merong firewall. So yung firewall na ang nagsilbing pinaka-protection para yung kabilang side ng mga squatters area ay hindi masunog. No, hindi mo siya inabot. Yun ang sir, mga wiring ng Meralco at talagang naabot ng apoy. Base sa investigasyon ng BFP, 5 construction worker ang sugatan dahil sa sunog. Nagpapagaling na sila sa ngayon. Halos kalahating oras lang ang inabot bago maapula ang apoy. Patuloy na iniimbestigahan ang mitsa ng sunog. Sa Talon 1 naman, sa Las Piñas, naaburin ng mga bahay na ito sa Bautista Compound. Bandang alas 5 ng hapon nitong Sabado. Umabot sa unang alarma ang sunog pero wala pang isang oras bago ito naapula. 3 bahay din ang nasunog kahapon ng tanghali sa Lourdes Street, Barangay BF Homes sa Parañaque. Agad din niyang naapula at walang napaulat na nasaktan. Sa Cebu City naman, nasunog din ang isang residential area na Sitio Riverside, Barangay Tejero, madaling araw kahapon. Umabot ng ikatlong alarma ang sunog o nasa 12 truck ng bombero ang umapula sa apoy. Sa tala ng mga bombero, 80 bahay ang natupok. 70 pamilya o nasa 400 individual ang nawala ng bahay. Inabot ang 2 oras bago ito naapula. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Sa Zamboanga City, 3 tripulante ang nasugatan matapos masunog ang 2 bangka sa Barangay Rio Hondo. Nagsimula ang sunog sa isang bangka at mabilis itong kumalat sa katabi pang bangka na may galong-galong gasolina. Nagtamo ng paso sa katawan at nakalanghap ng usok ang mga biktima nang subukang apulayin ng apoy. Wala namang nadamay ng mga bahay sa tabi ng pantalan pero aabot sa 200,000 pesos ang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sinampahan na ng reklamo ang pulis na namaril ng mga kasamahan niyang pulis at isang babae sa isang bar sa Negros Oriental. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Nitong Biyernes lang ng pagbabarilin ng isang pulis ang isang babae sa loob ng bar sa Sibulan, Negros Oriental. Binalikan niya ito hanggang sa napatay ang babae. Kasama ng suspect ang 3 niyang kabarong pulis nang mangyari ang krimen. Pero kalaunan, binaril niya rin ang 3 pulis sa kanilang kotse sa labas ng bar. Patay din ang 3 pulis, kabilang ang kanilang hepe. Agad ding sumuko ang suspect at isinailalim na rin sa inquest proceeding. Kabilang sa mga isinampa sa kanya ang paunang reklamo na multiple murder. Isinailalim na rin siya sa drug test. Selos ang isa sa mga tinitignang motibo ng krimen. Posible raw na nagselos ang suspect nang tumabi sa mga kasamahan niya ang babae. We are still waiting for the result of the inquest proceedings and the result of once all the evidence. Hindi pa talaga namin nakakausap yung suspect, sir. So we just do hope, no, sir, no, na he will cooperate, sir. Hustisya naman ang panawagan ng mga kaanak ng biktima. Ang Diyos na lang ang bahala sa suspect, sir.
hindi naman kami makapaghigante sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suy, News 5. Git ng kampo ni dating Congressman Zaldico na ilegal ang pagkakakumpiska sa mga sasakyan na konektado sa kanya. Ayon po sa legal counsel ni Ko, sa pilitan daw kinuha ang susi ng mga sasakyan. Tinakot din daw mga driver at na-detain ng 12 oras. Kinukonsidera ng kampo ni Ko na maghain ng mga reklamo laban sa mga pulis na nagkumpiska ng mga sasakyan. Depensa naman ng PNP, sinunod nila ang due process at sumunod sila sa pinag-uutos ng mga kinauukulan. Iniimbestigahan ng DILG ang 2 senior officials ng Bureau of Fire Protection dahil sa umano'y kickback. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, sangkot ang 2 sa pagbili ng 30 milyong pisong halaga ng fire extinguishers para sa condominium building. Sibak na rin ang mga naturang opisyal na nadistino sa BFP, Metro Manila at Quezon City District. Una nang sinabi ni Remulla na ang BFP ang pinakakorap na attached agency ng DILG. Kabilang daw sa mga nabisto ay ang pagbebenta ng fire extinguisher at panghihingi ng komisyon. Ipatutupad ni Remulla ang pagsusuot ng body camera sa mga bumbero at BFP personnel habang naka-duty. Abiso naman sa mga kapatid nating motorista, may nagbabadyahong rollback sa presyo ng diesel sa darating na linggo. Base yan sa pagtataya ng kumpanyang Unioil. Sa Martes pa malalaman ang pinal na presyo ng rollback. Samantala, walang nakikitang pagbabago sa presyo ng gasolina matapos mag-rollback noong nakaraang linggo. Samantala, natrapo sa ilalim ng tulay ang ilang residenteng naliligo sa ilog sa Barugo, Leyte habang rumaragasa ang tubig. Tulong-tulong ang mga residente sa pagbibigay ng lubid para makapitan at maiahon ang mga natrap sa ilalim ng tulay. Pahirapan yan dahil po sa malakas na agos ng tubig at mabilis na pagtaas nito. Maging ang mga upuan at mesa na dala nila inaanod din ng baha. Ayon sa mga residente, nakaugalian na nila ang pagligo sa bagong bendisyong tulay sa lugar. Tingin nila malakas ang ulan sa kabundukan kaya tumaas ang ilog sa tubig. Naligtas naman ang mga natrap at wala ring nasaktan. Mga kapatid, posibleng may mabuo na low pressure area malapit sa bansa. Sa initial forecast ng ating Metro Weather, sa Miyerkules yan mabubuo sa silangan ng Mindanao. Lalapit yan sa Caraga at Eastern Visayas. Kaya sa Huwebes ay posibleng maulan na sa mga lugar na yan. Ganyan din ang forecast ng Pag-asa kung saan may mababa hanggang katamtamang tsansa ito na maging unang bagyo ngayong taon. Tatawagin yan Bagyong Ada. Pero hindi pa yan nabubuo kaya mataas pa ang tsansa na magbago ang forecast. Sa ngayon, amihan, shear line at easterly winds ang nagpapaulan sa bansa. Posibleng umulan ngayong gabi sa ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Sargent at Maguindanao. May tsansang maulit ang mga pag-ulan na yan bukas. Maulap hanggang maaraw naman dito sa Metro Manila, pero posible rin ang mahihinang ulan sa hapon. Susunod, 2 grupo nagrambulan sa isang kainan sa Iloilo City dahil sa kalasingan. Babae sa Zamboanga City, hinostage ng kinakasama niya dahil umano sa selos sa TikTok. At silipin ang makulay na selebrasyon para sa Sinulog Festival. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Umakyat na po sa 6 ang na-recover na bangkay sa masalimuot na pagguho ng landfill sa Cebu City. At live po mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, kamusta na ang search and retrieval dyan? Andre, 3 araw na ang nakalipas, higit 30 pa rin ng mga empleyado ang hindi pa nakikita mula sa gumuhong landfill sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Ito ang kuha ng aktwal na landslide sa gabundok na basura mula sa isang landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City, Huwebes ng hapon. Rinig din ang mapanganib na pagguho ng lupa. Patay sila! Patay! Isang waste facility na nakatayo sa paanan nito ang natabunan. Maraming mga empleyado na ilibing na lang ng buhay. Sa videong ito, makikita ang pag-retrieve sa bangkay ng isang lalaki mula sa landslide. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa 6 na bangkay ang nahukay. Magmula doon sa itaas ng gabundok na basura ay gumuho ito at natabunan itong waste facility na kung saan may mga empleyado ang nailibing ng buhay. Sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation kung saan nasa mahigit 30 pang mga empleyado ang patuloy na pinaghahanap. Sa bahagi namang ito ng landfill, nakaabang ang kanilang mga pamilya at sumasandal sa pag-asang mahuhukay ng buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Labis ang paghihinagpis ni Mang Ranido matapos masawi ang kanyang asawa sa trahedya. Kwento niya sa News 5, buhay pa nang matagpuan ang asawa niyang si Rowena pero pahirapan ang pagkuha sa kanya dahil sa pagkakaipit. Inabot ng 1 araw bago nakuha si Rowena pero nasawi rin siya. Marami pa raw sila sanang plano sa buhay. Sinabihan ko kasi ito, kanang matutulog kami. Kupi, in-silver wedding anniversary natin, 25 years. Mag-ipon ako. Pagkasalan kita ulit. Tatawa siya. Kung huwag kang tumawa, yan ang pangako ko sa iyo. Dahil mahal na mahal kita. Hindi pa rin nakikita ang kapatid ni Rowena na si Lloyd na kasama sa natabunan. Ayon sa kinakasama niyang si Evangeline, masakit man pero tanggap niya na raw kung wala na kanyang minamahal. Sobrang sakit po. Hindi ko alam kung kailan ako makaka-recover. Siguro makaka-recover din ako. Pero pag yung anak ko, pag nahanap sa tatay niya, sobrang sakit. Yun na po. Sa ngayon, patuloy pa ang search and retrieval sa mga biktima. Andre, karamihan sa mga nasawi mga breadwinner ng pamilya, hiling ng kanilang mga pamilya ng tulong mula sa pamahalaan tulad ng trabaho at scholarship para sa mga naulilang mga anak ng mga biktima. Andre. Mag-iingat ka dyan. Maraming salamat. Live po mula sa Cebu City, John Aroa. Pinag-aaralan na ng Simbahan ng Quiapo ang mga posibleng pagbabago sa sistema ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa 2027. Yan ay matapos umabot ng halos 31 oras bago matapos ang traslasyon nitong Biyernes. Una nang binago ang disenyo ng andas nitong taon at ginawang padausdos at madulas ang harapang bahagi para sana mapigilan ang mga sumasampang deboto sa andas. Pero di pa rin naiwasan ang pagbagal ng traslasyon. Maliban sa andas, pinag-aaralan na rin ang mga pagbabago sa pangangasiwa ng mga lalahok na deboto. Di bababa sa 3 ang napaulat na nasawi sa traslasyon 2026. 19 naman ang itinakbo sa ospital matapos mawala ng malay, sumakit ang ulo at mabalian ng buto. Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang katubigan ng Sarangani sa Davao Occidental nitong Sabado ng gabi. Sa tala ng PHIVOX, tumama ang lindol bandang 10:58 ng gabi. Nasa 15 kilometro timog silangan ang layo nito sa Balut Island at may lalim na 10 kilometro. Wala namang naitalang aftershocks. Patuloy yung mag-ingat mga kapatid. Sa ibang balita, ng dahil daw sa kaka-TikTok, hinostage ang isang babae ng kinakasama niyang Marine sa Zamboanga City. Base po sa investigasyon, bago pa man ang insidente, nagseselos na umano ang 27 anyos na suspect na si Leomar Aquino. Nakababad daw kasi ang biktima sa TikTok. Sinasakal ni Aquino ang kinakasamang biktima at tinutukan ng kanyang service firearm. Nang maulit ito kahapon, sumigaw na ng tulong ang biktima.
Agad namang rumisponde ang mga otoridad at nadakip ang sospek na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Umarangkada na ang Sinulog 2026 sa Cebu. Nagpasiklaban sa dance showdown ng iba't ibang barangay para sa Sinulog sa Dakbayan. Suot ang makukulay na costume at props, all out ang mga kalahok. Iba't iba ang tema ng kanilang mga sayaw na alay kay Senyor Santo Niño. Ang mga mananalo ay lalaban sa Grand Parade sa susunod na linggo. Kinundena naman ng mga taga Cebu ang pag-i-sleeveless ni Senator Amy Marcos sa pagbisita sa Basilica Minor del Santo Niño. Taliwas kasi ito sa dress code ng simbahan, pero pakiusap ng Basilica sa mga deboto na wag nang palakihin pa ang issue. Namahagi ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Kabilang sa mga pinuntahan nila ang Barangay Maninila sa Ginubatan. Kabilang sila sa apektado ng ashfall dahil humigit kumulang 7 kilometro ang layo nila sa danger zone ng Bulkang Mayon. Kaya naman namigay ang Alagang Kapatid Foundation ng libreng N95 face masks para maprotektahan ang mga residente. Binisita rin ang Barangay Anuling, Kamalig kung saan pinalikas ang ilang residente. Namahagi naman dyan ang Alagang Kapatid Foundation ng coloring materials sa mga batang evacuee bilang bahagi ng psychosocial support para iwas stress at takot sa kanila. Susunod! At pinakabagong P-pop girl group, kilalanin. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Umabot na sa higit 300,000 ektarya ng lupain ang natupok sa malawakang bushfire sa Australia. Ayon sa mga otoridad, higit 100 istruktura na ang nadamay. Libo-libong residente na rin ang nawalan ng kuryente. Aabutin pa raw ng ilang linggo bago tuluyang maapula ang bushfire. Ito na raw ang pinakamalalang sunog sa Australia mula nang sumiklab ang Black Summer Blaze mula 2019 hanggang 2020 na kumitil sa buhay ng higit 30 tao. Sa kasamaang palad, bigo pong makaabante si Filipino tennis ace Alex Ayala sa singles finals ng 2026 ASB Classic sa New Zealand. Natalo si Alex sa semis kontra kay Wang Xinyu ng China. Naging matindi ang marathon 3-set battle. Final score 7-5, 5-7, 4-6. Pabor kay Wang na pinakaunang pumasok sa finals. Sa kanyang Instagram account, nagpasalamat si Alex sa mga nakasama niya sa Auckland hanggang sa pagtatapos ng kanyang kampanya sa tournament. Inaasahang mag-e-ensayo ulit ngayon ang 20-year-old Pinay tennis star para naman sa 2026 Australian Open na gaganapin sa January 18. Samantala, muling magtatapat po ang 4 na teams para sa semifinals ng PBA Philippine Cup sa Season 50. Live po mula sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, magandang hapon. Ano ba ang dapat abangan ng mga PBA fans ngayong araw? Andre, 3-1 o 2-2. Yan lang yung dalawang posibleng senaryos na kahantungan ng 4 na kupunan na nagtatapatan ngayon dito sa PBA Philippine Cup Semifinals sa MOA Arena. Pinaka-inaabangan at ongoing na nga ngayon yung tapatang sister teams yan kontra sa San Miguel Beermen at Barangay Ginebra. Namimiligro kasi ngayon ng mga kabarangay lalo't mainit ang naging opensa ng San Miguel na ngayon meron ng 2-1 lead sa serye. Kakaibang tibay sa opensa ang pinamalas ng defending champions na Beermen, nga particular na noong Game 3. Beast mode dyan si Don Troliano with 33 big points, habang steady presence naman si SMB guard CJ Perez with 19 markers. Kailangan namang ayusin ng Ginebra ang depensa nila lalo't out-rebounded ang bigs nila sa kanilang huling laro. Target naman ng powerhouse TNT tropang 5G na makuha ang 3-1 advantage kontra sa Meralco Bolts. Matapos ang dalawang magkasunod na panalo, tila natisod ang TNT nang makabawi ang Meralco sa Game 3, 97-89.
Isa sa naging susi ng Bolts sa panalong yan ay yung naging depensa nila kay Calvin Oftana, pati na rin yung poor shooting ni Jordan Heading. Maging si TNT guard Ray ng Batak, aminadong iniinda rin ang matinding pisikalan sa serye kaya't bumagal ang kanilang naging tempo. Samantala, kinagiliwan naman ng netizens ang isang insidente kung saan habang nag-aanunsyo ang isang PBA referee, aksidente niyang natawag si Jericho Cruz bilang Jericho Rosales. Napayuko nga ang referee at natawa naman ang mga manonood sa nangyari. Pakinggan natin kung ano ba yung nasabi ng referee. Pero mabilis, After the review, the offensive foul call on Jericho Cruz is a foul. Andre, kadalasan itong Game 4 ay yung nagiging make or break ng mga koponan na nagtatapat-tapat ngayon. Kaya't abangan natin kung sino sa kanilang apat ang mangingibabaw ngayong gabi. Yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Andre? Tindi mo talaga, Ian, na ipasok mo pa yun. Talagang walang nakakaligtas sa'yo, no? Baka nalito lang yung referee, baka, di ba, kakapanood niya lang kay Jericho Rosales na sabi niya, imbes na si Jericho Cruz. Abay, I'm sure, tuwan-tuwa na naman ng mga fans dyan. Sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, maraming salamat, Ian Suyo. Kilalanin ang bagong 6-member all-girls group na handa ng pumasok sa Pinoy music scene. Kung sino sila at ano ang bago nilang dala sa Pinoy pop, nasa frontline ng balitang yan si Von Belinario. All in sa talento, all in sa pagiging plakado. All in na talaga sina Ella, Dea, Karel, Red, V at Wendy bilang bagong P-pop group na Nova. Gaya ng pangalan nila, hatid nila ang liwanag sa P-pop. Meaning niya is a star bursting. Basically, it's we're stars. But bursting because perfect moment, parang everything just aligned. The timing, coming together, we form like one constellation and guided by one dream, which is this Udavia as a people. Mula sa iba't ibang lugar, nabuo sila at dumaan sa matinding training na umabot ng halos 1 taon. Kasabay ng launching as P-pop group, inilabas din nila ang single nilang All In. Bilang newbie, nasa wishlist nilang makakolab ang ilang bigating sa P-pop world tulad ng Alamat at SB19. Kaya naman promise nila sa mga P-pop fan, with our music, it will always be with a touch of us. Na we will be always a part of the process na when it comes to producing music, dapat magagaling po sa amin din. So we can share our story. abangan ng Nova at ilan pa nilang project kabilang na ang pag-release ng marami pang awitin at mga content online. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Ready na ba ang lahat na masilip ang Magical Chocolate Factory? Dahil ang critically acclaimed global production ng Charlie and the Chocolate Factory, the musical, ready na magtanghal sa Pinas. Nasa frontline ng balitang yan, nagbabalik si Von Belinario. Mula sa sikat na libro at pelikulang tungkol sa adventure ng isang bata sa Chocolate Factory, dadalhin ng hit musical na Charlie and the Chocolate Factory ang magical story sa stage. Nakatakda silang magtanghal sa Pilipinas for the first time ever. That feeling that you get when you sat in the audience for the first time, seeing Charlie and the Chocolate Factory, seeing live musical theater, I really hope that that feeling really carries on the first time we see the Chocolate Room. Ang mga gaganap na Charlie at Willy Wonka, excited pero ramdam ang pressure dahil iconic ang kanilang mga character. Katulad na lang ni Willy Wonka na ginampanan noon sa movie ni na Johnny Depp at Timothée Chalamet. So I do feel a little bit of pressure, but I love the role so much. I love his kindness and I love his wackiness. Being able to share this story and play Charlie Bucket in the way that of me, it's a great opportunity, and the pressure is, I feel more excitement. Hanga naman ng foreign production sa galing ng mga Pinoy sa teatro. Fan mode pa nga raw sila sa nag-iisang Lea Salonga. And I just think she's the epitome of professionalism, both on and off stage, and yeah, she's such a wonderful person. Dahil first time sa Pilipinas,
Siniguro ng produksyon na may Filipino flavor ang pagtatanghal, kaya abangan daw ang pag-awit nila ng ilang Filipino songs tulad ng Anak sa gitna ng performance. Abangan ng Charlie and the Chocolate Factory the new musical sa The Theater sa Soler. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, At rambulan ng mga kabataan sa loob ng fast food chain sa pool sa video. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Smartphone na may battery life na kayang umabot ng 3 araw. Hindi nasira kahit paihulog mula sa ultralight plane. Pinangpukpok, pinagulungan at ibinato sa Tesla Cybertruck. Yan ang biggest flex ng isa sa mga leading smartphone brand na ito sa bansa, ang Honor X90 5G. Sa Honor, durability is not just a feature. Durability is our DNA. Present sa grandest launch ang Boyd Night Out na sina Sam YG, Tony at Slick Rick. Naghandog din ng performances ang ilang P-pop group na Yara at Six Sense. At nakipag-rock-rockan din kasama ang Sponge Cola. Pasabog naman ang pa-raffle prize na Tesla Cybertruck worth 17 million pesos sa mga magpi-pre-order ng kanilang X90 5G mula January 9 hanggang January 23. It's 2026. Honor fans can anticipate a lot of devices to be launched. From tablets, more phones, more laptops. We're assuring them that all the phones that they're purchasing are very durable, especially the Honor X90 5G. That in any circumstances that the phone will be, might fall or they will be assured that the phones will not be broken instantly. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa ibang balita, batuhan ng upuan, suntukan at sigawan ang bumungad sa mga taong kumakain sa isang fast food chain madaling araw nitong Sabado. Nabulabog maging ang mga crew nang magrambulan ang dalawang grupo ng kalalakihan sa Molo, Iloilo City. Nagtungo lang umano ang mga lasing na kalalakihan para kumain sa naturang fast food chain. Nang bigla ng magkainitan, dahilan ng pagkakagulo ng mga lamesa at habulan sa loob ng lugar. Ang tinuturong dahilan ng rambulan, kalasingan daw. Nagkaareglo naman ang dalawang grupo matapos rumisponde ang mga pulis sa barangay din. Nalutas ang reklamo. Get out those wallets dahil may round 5 na ang concert ng Sex Bomb Girls. Tuloy ang hataw ng iconic OPM girl group para sa ikalimang araw ng kanilang sold-out concert. Mismong si Sex Bomb Rochelle ang nag-anunsyo sa kanilang fans kagabi. Bago yan, nakailang extend na ang concert dahil sa strong public demand. Bubuksan ang online ticket selling mamayang alas 6 ng gabi. Gaganapin ang round 5 sa February 5. 8 p.m. yan sa Mall of Asia Arena. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Para ho sa ating pampahappy weekend, kinabili ba ng mga bata sa Cebu? Sila ang young devotees ng Senyor Santo Niño. At naglaan po sila ng oras para sa senyo. Kanya-kanyang bitbit ng imahen ng Santo Niño ang mga batang deboto. Meron pang ang mga nagbihis ala Santo Niño. Ang young devotees ay kasama sa Children's Mass para kay Senyor Santo Niño. At syempre, patunay din ito ng pananampalataya at debosyon. Kahit po sa murang edad. Start them young. Ika nga, di ba? Alam Bata agad pa lang. nila yung tradisyon. Ang Ang cute, cute, ang cute talaga. Cute yung nakabihis sa Santo Niño. Ito. Ayan, yung baby. Santo Niño talaga eh. I'm sure din naman na ipapaliwanag ng mga magulang. Kahit paano, paunti-unti, kumpara sa inyong kaya pa nagdiriwang yung Oo, observe. kung bakit, yung kanilang pananampalataya. Behind the Actually, tradition. Yes. Pati ganun naman, henerasyon na ipapasa yun ng magulang eh, di ba? Tama. Sa susunod, dadali ni Andre yung picture niya naka-Santo Niño nung bata pa. Meron ako actually. Meron pala. Sana naisali natin. Akala ko sasabihin mo, anak ko, relax. Di ba? Ni Booker. Si Booker. Pwede. Diba? Kung saan pa ito Baby mapunta. mo naman yun eh. Baby mo naman si Booker. Jess, gusto mo balikan kita? Gusto mo? Hindi na? Oras na. Yan po ang mga impormasyon dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan. Sa Frontline, Pilipinas Weekend.